kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Binatikos po ng opposition groups at mga miyembro ng Kamara ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa August 21 movement, in-archive ng Senado ang kalayaan nito. Gayon din ang accountability at hustisya. Kinwestiyon naman ni Speaker Martin Romualdez ang pagmamadali ng Senado na ilibing ang impeachment laban kay Vice President Duterte, gayong may nakabinbin pang motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema. Nilinaw din ni Romualdez na ang impeachment ay hindi udyok ng politika, kundi sa pagnanais na marinig ang sagot ni VP Sara sa napakaraming tanong at magkaroon ng accountability o pananagutan na nakaangkla sa katotohanan at mga dokumento. Isyu ng bayan, isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk Hi. and go across the track Maganda morning. where the viaduct looms Ito yung voice Kagigising and crack. Magandang umaga, bayan! Fires and all. Ito po si Anthony Taberna. We are never come Humahabol si Jerry Baha. across the bridge. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! In the dusty black cold Totoong Friday na with an F. and August 8, 2025. 8-8 pa lang ngayon, Yuel. his arms tell you Para palang spaghetting pababa at spaghetting pataas. all the dreams Kumusta po ang mga kababayan natin na magsasaka? Sana po ay ayos lang kayo dyan. deep in, Alam ko na marami kayong mga hinaing pero but there won't chill lang. go thing Dahil meron akong balita para sa inyo. Ang balita natin para sa mga magsasaka, malapit na rin daw pong maging available sa inyo ang 20 pesos na bigas. but he
Tinan mo nga naman ang buhay, no? Yung mga magsasaka natin na nagre-reklamo sapagkat totoo namang binabarat sila sa napakababang presyo ng palay, ay i-offer na din daw po sa mga magsasaka ang 20 pesos na bigas. Tinan mong yun yung irony ng buhay, no? Ang ating mga magsasaka na silang nagtatanim, silang naghahawan, sila ang nag-aani, sila ang binabarat. Pero nangangailangan din po ang ating mga magsasaka ng murang bigas. Yun ang irony, no? Gusto ng ating mga magsasaka na dapat naman na maibenta sa mataas na halaga ang kanilang produkto, pero kailangan din nila ng bigas. Na anong bigas? Murang bigas. Talagang sino ba kasi nagpauso ng 20 pesos na bigas na yan? Dapat hanapin mo nga, Yuel, at papuntahin mo lang dito at pompyangin lang natin para mapagkape. Ayun, gano'n naman. Ano yung mga kape mo dito, Yuel? Robusta. Ano pa yung sabi mo? Arabica. Ayan, at iba pa. Hindi, totoo po yun, mga kababayan. Masakit lang talagang isipin na tayo po bilang isang agricultural country ay ang ating mga magsasaka mismo ay hirap na hirap. At totoo, hindi po ito biro. Pagka po may pila ng bigas, ang magsasaka mismo ang nakapila sa murang bigas. Pero kung tutuusin, dapat ang ating magsasaka, kung sistematiko lang ang pamamaraan, mga kababayan, sila na mismo talaga ang nagpapakiskis o nagpapakono ng kanilang palay at nakapagtatabi na sila ng sapat para po hanggang sa susunod na anihan. Pero hindi na po nangyayari ngayon yan. Nung araw, naalala ko sa amin sa Nueva Ecija, pag pumasok ka sa bahay ng isang magsasaka, pag pumasok ka napakadaming mga palay, doon ka nakahiga, nakikihiga nga ako sa palay. At kanyan, nandyan at nakatalaksan yung mga palay, mga kinaban ng palay. Nakahiga ako doon sa bahay ni Mamang Anyano, ayan, ni Mamang Enzo, ayan, yung mga magkakapatid na magsasaka doon sa amin. Ayun, nakahiga ka doon, sarap humiga sa palay. Tapos, pag tumingala ka, meron mga nakasabit. Alam niyo kung ano nakasabit? Nakasabit na mga mais. Mais, oh. Yung mais naman na yun ay ani din ng magsasaka yun Ani din ng magsasaka. Bakit nakasabit doon? Kasi mga natuyo na yon at yun naman ay gagawing kulte, yung kinulte. Yung binatog, kung tawagin sa inyo, binatog. O, yun. Kasi dumarating yung panahon na pinagsasama yan, yung bigas at saka yung binatog o yung kinulte na mais. Magkasama yan sa sinaing. Magkasama. Akala nyo magkahiwalay. Kasi yung mais na yan, ilalaga yung mais na yan at yung iba, nilalagyan pa ng apog yan para maging binatog nga. Tapos yung binatog na yun, dahil yung iba ayaw ng purong binatog, isinasama sa kanin. Bakit umabot sa ganun? Kasi para nagtitipid sa bigas. Para sa gayon, umabot sa susunod na anihan yung bigas ng magsasaka. Ngayon hindi. Pagkaanin ng magsasaka, wala na siyang bigas, wala na siyang palay. Dahil ibinenta na niya at kasi kailangan na niyang bayaran yung mga pagkakautang niya. Bayaran yung pagkakautang niya para pautangin siya para 'di ba may tiwala sa kanya yung pinagkautangan niya. Kaya siya mismong magsasaka, walang bigas. Walang bigas kaya kailangan po niya ng murang bigas. Kailangan niya ng 20 pesos na bigas. Kaya nga ulitin ko yung irony noon Gusto mong maibenta ng mataas ng halaga yung palay mo. Halimbawa, maibenta mo ng 25 pesos.
ang halaga ng palay mo, ang palay mo, pero gusto mo ring makabili ng 20 pesos na bigas. Paano magkakaroon ng 20 pesos na bigas kung ang halaga ng palay mo ay 25 pesos? Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Yan po ang tinatawag na kurso ng applied math. Kumbaga, hindi naman kailangan ng masyadong mataas na pinag-aralan dyan para maisipan mo na kung gusto mo ng murang finished product, dapat ang raw mats nun, ibig sabihin, yung pinanggalingan nun, ay mababa ang halaga. Kaya nga, ang sakit sa ulo niyan ang sakit sa ulo, pero simple lang, pero masakit sa ulo. Anyway, highway! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Dos. Paano bang magmasahe ang isang ang kadete? Ano? Paano ba kang magmasahe pagka ba ang kadete ang nagmasahe, Mother, anyo si Mother? Mother, nakita mo yung masahe ko sa iyo, Mother? Pagka pinipiga ko yung mga lambing mo sa likod mo? Ganun kayang magmasahe yung isang kadete? Ba't kaya itong si Major naman kadete pa? Kadami kayang magagaling na masahista dyan sa Silang. Di ba? Sa Silang, Cavite, maniwala kayo, kapag ka nagpunta ka sa Tagaytay, alimbawa, nag-hotel ka, Yuel, nag-hotel ka sa Tagaytay, tumawag ka sa reception, hello, sino po sila? Pwede bang, meron ba kayong kanyan? Meron ba kayong magaling na manghihilot dyan? Oo. Tatawag ngayon yung receptionist. Alam nyo kung saan galing yung masahista sa hotel? Sa Silang. Ang daming magagaling na masahista dyan sa Silang. Bakit yung kadete pa ang pinagmasahe mo, Major? Ang tawag daw po dyan Major Massage. Natawa tuloy ako dito sa headline ng Tempo Ito po yung Tempo. Major Massage. Ito ba yung masahista? Hindi. Lalaki yung kadete. Pambira kayo Lalaki yung kadete. Kaya nga pulis. Nung una akala ko, Yuel, ay babae yung kadete. 'Di ba? May mga babae kasing kadete diyan sa PNPA, 'di ba? Mga nagpupulis. Pero ito po, lalaki. Si Major, lalaki din. Bihirang pati. So, kaya ngayon iba gustong hagod, ibang hagod. Yun nga. Pero may pamilya daw tong si Major 'di ba? Ano naman? Si OG Diaz nga ang dami anak Magpapatuloy po tayo. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por Dos. Dos por Dos. Ay, binabati ko lang ang aking mga tsuhin na nakikinig sa atin. Mga tsuhin, mga tsahin natin na nakikinig sa atin. Ang unang-una po ay si Tita Tessie. Tita Elizabeth, Tito Henry, Tito Hans, ayan, Tito Herbert, Tito Harley, ayan. Magkakapatid po yan, ang mga tsahin at mga tsuhin ko po yan. Sila po yung nangunguna sa pinakamayamang Pilipino ayon po sa Forbes magazine. Ayan, Forbes list of Philippines 50 richest. Ayan, mga tsuhin ko po yan Yung pong magkakapatid na binanggit ko sa inyo, kaya napakagaan ng loob ko sa kanila. Ang kanila pong combined fortune, sabi po ng Forbes magazine, ay $11.8 billion. $11.8 billion. Magkano ba sa peso yun? Ano ba? Naku, hindi kakasi calculator mo. Huwag mo nang subukan na Yuel. Kayan ba pangalan? Kayan. Huwag niyo na subukan. Hindi kasi sa calculator niyo yan. Ganun kalaki ang kayamanan ng mga tiyahin natin at sila kasi may-ari ng SM di ba?
Ano nga yung kanta ng SM? We've got it all for you. Ayun. Kompleto yan. Oh. Tapos, kanila din yung SMDC. Kanila din yung SM Prime. Ang dami niyan. Kaya nga, marami-rami sila eh. At siguro, gusto nyong itanong kung sino yung pangalawa na pinakamayamang Pilipino, si Senyor Enrique Razon. Uncle, Tito, si Enrique Razon po, matindi ha. Siya mag-isa lang to, yung iba magkakapatid eh. Siya mag-isa lang. Si Enrique Razon ay may 11.5 billion dollars na net worth. Baka tinatanong nyo, sino ba itong Enrique Razon? Hindi po siya yung may-ari ng halo-halo. Baka kayo masyado kayong Porky Razon. Hindi rin po siya yung singer. Darius Razon po yun. Ito po si Enrique Razon ang nasa likod ng ano tong binabagit mo? 673 million? Ba't papaliit yun? Billion na nga ito dollars na nga, billion na nga yan Hindi, tapos magiging million pa. Hindi siguro. Anyway, eto po mga kababayan. Si Enrique Razon ang nasa likod. Ang nasa likod ko naman ay si Mother. Pumunta sa likod ko si Mother, naabot niya. Eto po, si Enrique Razon ang nasa likod po ng Soler Casino. Yung Soler, yung dyan sa Quezon City, meron na. At siya din po ang nasa likod ng International Container Terminal Services Incorporated. Mga ports po ang kanyang negosyo. Hindi lang sa Pilipinas. Kung saan-saan, hanggang sa Brazil, hanggang sa Africa. Napakadaming ports nito Kaya isa pa yan. Pag nakikita ko, ang gaan-gaan ng loob ko. Pero alam nyo, itong si Enrique Razon, na-interview ko na yan si Enrique Razon. Pag nakita mo, first time, mai-intimidate ka kasi Espanyol yung, ¿cómo está usted, señor? Bien. Talaga namang lahing Espanyol, Razon. Pero pagka nagsasalita na, parang batang kanto lang din, nakatulad po natin. At mabigat magdesisyon. Hindi katulad ng ibang mga politiko, pag bibigyan nyo, kahit na ako na, hindi, okay lang yan. Hindi, pagka negosyante ka talaga palang matindi, katulad nito, kailangan pag meron kang sisibakin mo. Sabi niya, pagka hindi performer, kahit na bago pa lang yan, tanggalin mo na. Bakit to? Sabi ko, bakit yun naman tatanggal? Ba't hindi nyo bigyan ng pagkakataon? Sabi ko, mga hawa pa yan Ganon magdesisyon. Wala nang cheche bureche. Yung pangatlo, si Tito Manny Villar. Kilala niyo si Tito Manny. Nagkakapi siguro kayo sa kanyang, yung kapihan niya, Dear Joe. Dear Joe. Coffee Project. Kanila. Pero hindi yun ang nagpayaman sa kanya. Ang lupa ang nagpayaman sa kanya. At alam niyo ba kung ano ang isa sa mga nagpalaki ng net worth nitong si Tito Manny Villar? Hindi po prime water. Hindi po. Ang totoo nun, ang prime water, nakausap ko yung abogado nila dati pa, mga 3 years ago. Masakit talaga sa ulo yung utilities. Pero ang nagpayaman talaga sa kanila ng todo, nagpalaki ng gusto. Sementeryo. Yung hanapin mo, Yuel, yung i-research mo yung kanyang ina-IPO na sementeryo. Ay nako, talagang nasa patay ang buhay sino ba naman ang hindi namamatay? Kaya nandun ang pera. Babasahin ko na lang ng mabilis. Pagkatapos po ni Manny Villar, ay nandyan po ang si Ninong. Ninong Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation.
Ito, na-interview na rin natin to. Sino pa? Isidro Consunji and siblings ng DMCI. Ayun. Ayan yung sinasabi ko. Golden Haven Memorial Park. Andyan ang pera. Kaya yung mga nakikinig po sa atin, kung meron po kayong property, gawin yung sementeryo. Gawin yung sementeryo kasi, hindi ba, bibili ka ba ng bahay na 10 square meters? Yuel, bibili ka ba ng bahay na 10 square meters o 20 square meters? Hindi naman. O ng lote. Pero bibili ka ng 20 square meters na lote na paglilibingan mo. Kaya maraming buyer yan eh. Saka ang maganda doon, pwedeng patong-patong. Anyway, Isidro Consunji, Ke Ascona family. Uy, hindi ko pa nakakausap to Jaime Sobel. Oy, Señora Jaime Sobel de Ayala. Number 8, Lucio Tan. Number 9, Lucio and Susan Ko ng Pure Gold. At number 10, si Jollibee. Ayan, si Tony Tan Kak Chong. At ito, mahaba yung listahan ng mga Pilipino. 50 po yan. Kaya sigurado ako na marami na namang didikit sa kanila. Baka mangungutang. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Diapchit, 6:27 ng umaga, ACS Balita. Susunod na, 627. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.5% noong second quarter ng taon. DSWD planong ipasok sa 4Ps ang mga janitor at kasambahay. Mga lider ng Kamara, rumesbak, tinawag ang Senado na Duterte Senate. Bungo ng tao, ngipin, damit na-recover sa pagpapatuloy na search and retrieval operation sa Taal Lake. Emergency room ng Ospital ng Maynila umaapaw na sa mga pasyenteng may leptospirosis. Nahulog sa bangin, 10 patay, 3 sugatan. Mike, At truck nahulog sa bangin, 10 patay, 23 sugatan sa Sultan, Kudarat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. lumago sa 5.5% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon o mula nitong April hanggang June. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 5.4% na naitala noong unang quarter. Ito ang pinakamabilis na paglagong naitala sa nakalipas na 4 na quarter bagamat mas mabagal kumpara sa 6.5% na naitala sa ikalawang quarter ng 2024. Ang gross domestic product ay ang halaga ng mga produkto at mga serbisyo na naproduce sa loob ng isang peryodo. Pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na isama na ang mga kasambahay at janitor sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, bahagi ito ng pagpapalawig ng naturang programa na 17 taon nang nakatutulong sa mga Pilipino. Giit ni Dumlao, kailangan lamang na mag-a-apply ang kasambahay at janitor na sumasahod ng hanggang
ng 8,000 pesos kada buwan at may anak na hanggang 18 years old. Sa huling tala ng DSWD noong Hulyo, nasa 3 milyon na ang benepisyaryo ng 4Ps habang 1.4 milyon ang nakagraduate na sa programa matapos matukoy ng social workers na sila'y self-sufficient na. Alas 6:32 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Nagmistulang Duterte Senate ang Senado kasunod ng pasya na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Minority Leader Percy Sendanya, tila naging taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ni VP Sara kabilang ang hindi maipaliwanag na confidential funds at pang-aabuso sa kapangyarihan. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Para naman kay Manila Representative Joel Chua, ang pag-archive ng Senado sa impeachment case ay pagkakait umano ng due process sa taong bayan. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat inintay muna ng Senado ang magiging pasya ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Git ni Jokno, mismong sa mga senador nang galing na anuman ang itawag, dismiss o archive, parehong kill the articles of impeachment ang ibig sabihin nito. 2 pang piraso ng buto at damit at undergarments ang nakuha ng retrieval team ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Assistant Secretary Mico Clavano, may mga nakita ring buhok at iba pang kahina-hinalang mga bagay ang PCG divers. Gagamitin anya ito upang itugma sa DNA matching sa mga kaanak ng mga missing sabongero at susuriin din ang kanilang dental records. Pamamahalaan naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun at ng University of the Philippines ang pag-analisa sa DNA. Binigyang diin ni Clavano na mahalaga ang pagpapatunay na ang mga narecover na labi sa Taal Lake ay pag-aari ng mga nawawalang sabongero upang tumibay ang pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan. Alas 6:35 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Hindi lang ang emergency room ng PGH ang umaapaw sa dami ng mga pasyenteng may leptospirosis, kundi maging ang ospital ng Maynila. Ito ang kinumpirma ni Dr. Grace Padilla, direktor ng ospital, ngunit tiniyak nitong kaya pang i-accommodate ng ospital ng Maynila ang mga pasyenteng nasa emergency ang sitwasyon. Sinabi ni Dr. Padilla na inaasahan na talaga ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis 2 linggo matapos ang walang tigil na ulan at pagbaha sa Metro Manila dulot ng habagat at 3 magkakasunod na mga bagyo. Ito talaga yung epekto ng ating pagbabaha, no? Kasi ang mga pasyente natin ay sila yung mga lumusong sa baha na hindi nakatanggap ng prophylaxis na doxycycline. So, bago pa lang nagbabaha, ang City of Manila nagbigay na kami ng doxycycline as prophylaxis dito sa iba't ibang health center ng Maynila. But in spite of that, kasi ini-expect naman din talaga natin na after 2 weeks, doon tataas ang leptospirosis cases kasi may incubation period siya ng at least 2 weeks, ma'am. So ito na po ang na-experience ng lahat ng national at syempre ng ating ospital. But we are prepared on this. Si Dr. Grace Padilla ng Ospital ng Maynila. 10 katao ang nasawi kabilang isang menor de edad habang sugatan
ang 23 iba pa matapos na mahulog sa bangin ang isang dump truck sa Levaca, Sultan Kudarat. Batay sa investigasyon ng mga pulis, pauwi na sana ang mga biktima galing sa isang kasalan at sakay ng mini dump truck. Ngunit nang mapadaan ang dump truck sa zigzag na daan sa Highway 70, nawalan ng preno ang sasakyan habang binabaybay ang padausdos na kalsada dahilan upang mahulog ito sa bangin. Agad dinala ang mga sakay ng truck sa South UP Municipal Hospital, ngunit idinaklarang dead on arrival ang 10 sa kanila. Patuloy pa ang investigasyon sa aksidente. Ay dun po sa mga taga Grace Park, Caloocan sa Barangay 105, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera dyan, pero hindi po siya kasama sa Forbes list na pinakamayamang Pilipino. Paisi-isi lang pero namimigay ng pera. Abangan po nyo si Sherwin Alfaro. Ang kanya pong description ay tall, dark, And handsome. And handsome. Baka di tayo bigyan ng papremyo. Ganun ba? Oo. Ulitin natin yung lugar kung nasaan si Sherwin. Barangay 105, Grace Park, Caloocan. O Mayor Along malapitan, pwede na rin kayong mamigay doon sa Barangay 105, Grace Park, Caloocan. Si Charlie Atong Ang daw, kantina, ay baka investigahan din ng BIR. Naku po, nanang ko po. Uy. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:38. This time check is brought walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Kumbachero? Juro? Ay, wala pala. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hindi po, ay nga pala, hindi po naglalaho ang ating panawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana po ay maging matibay na ang dibdib niya. Matibay na ang dibdib niya laban po sa mga nakabara. Ayan, mga nakabara sa ating waterways. Nakarating na po sa inyo ang aming sulat, Mr. President. Bagamat ang Pangulo ay papauwi pa lang naman galing sa India, officially nandyan na po sa Malacanang ang ating liham tungkol po sa pag-aalis ng bara ng mga waterways. Hindi po yung bara na lilinisin, yung po mga hahanguin yung dumi, hindi lang po ganon. Ang sinasabi po nating bara ay yung pong mga konkretong structure na nakatuntong sa ating pong mga creek, mga at iba pang mga water system, especially dito po sa Metro Manila. Pero hindi lang po sa Metro Manila natin nakikita ang napakalaking problema po na yan. Ito nga, pinrint nga ni Yuel yung sulat natin sa Pangulo. Ito po yung sulat natin sa Pangulo. Kasi po nabanggit natin na may mga bahay na nakatayo na sa creek. Meron pong mga concrete extensions, mga bakod na itinayo na ng mga private homeowners. Meron pong mga commercial buildings. Meron pang ang hotel, mga bodega na binaliwala na po yung nakalagay sa batas na minimum of 3 meters na easement sa tabi po ng mga urban rivers at waterways. Dapat po wala pong nakatayo doon. Mr. President, alam po namin alas 3:44 pa lang ng madaling araw dyan sa India, baka ho pwede
Baka pwede. Medyo mabigat po ito. Mabigat po itong aming hiling sa inyo, pero kapag ka po inumpisahan sa pamamagitan ng isa pong utos na galing sa Pangulo, ito po naman ang aming hiling na pwede nyo pong i-modify pa. Request lang naman namin. Hindi ko kasi maatim yung, uulitin ko na naman, ito kasi ang best example na pwede ko pong mabanggit sa inyo, sapagkat para po ma-imagine nyo kung gaano kalaki ang problema po natin sa waterways, na kapag ka po bumaha, ano ang ginagawa natin? Sisisihin sa ganito, sisisihin si ganon, sisisihin yung mga ganon, puro tayo paninisi. Pero ito po, problema din po talaga natin to dahil hindi tayo kumikibo. Ano po yon? Yung pong example na babanggitin ko sa inyo, isang structure, eskwelahan. Ngayon po, hindi na eskwelahan, hotel na yata ito ngayon o condo Diyan po sa Congressional Avenue. Alam niyo po ginawa nito, hindi lang basta tinuntungan, binakuran. Binakuran na po yung creek na daanan sana ng tubig. Paano naman malamang nung construction nun, nagbagsakan na yung debris nun dun sa creek. At sigurado ko mapakababaw na nun. Ano po? Ito pong tinutukoy ko dyan sa Congressional Avenue. Ito po yung dating San Lorenzo College. Dyan po sa Congressional Avenue. Siyempre, hindi naman makapagtatayo ng building dyan yan kung hindi pinayagan ng local government unit. Ano po? Hindi, totoo po yun. Napakaigpit po ngayon ng mga city hall Diba? Kapag ka magtatayo ka ng kahit anong structure, katakot-takot ang hihingin sa'yo. Pero bakit pinayagan na magtayo ng building o sakupin ng building na konkretong building ang creek? Hindi naman ninyo yan. Hindi rin pribado yan. Actually, hindi nga sa local government yan Pag-aari yan ng bayan. So dapat, bawiin po natin. At napakarami pong pwede po. Ito, inisa-isa ko nga dito yung mga kinubabawan na. Siyempre, sabihin nyo, hindi lang naman konkreto yan, mga squatter nakatira. Ando na tayo. Ang akin lang, unahin ninyo tong mga konkretong malalaki at kung sino man ang may-ari niya, halimbawa kasama sa Forbes list ng pinakamayayamang Pilipino, i-bulldoze ng gobyerno yan. Hindi kanila yan, hindi nila lupa yan. Unang-una, hindi nga lupa yan Creek nga yan Mga tinamaan kayo ng creek oo. Ang amin po request sa Pangulo, number 1, iutos niya ang immediate demolition nito pong mga illegal structure na to. Alam niyo po ba may mga barangay hall na nakatayo sa creek? Tanggalin po yan. At require sila na sumunod sa easement na nakalagay po sa batas natin. Ano po? Number 2, kasi kapag binuldoze mo yan pag dinimolish mo yan sasabihin ng mga maliliit, yung mga informant, naku, patay tayo. Yung mayaman niya, dinali hindi ba ganun ang dating? Yung mayaman niya, dinali lalo na tayo. Hindi mo na kailangang maghirap Ang kailangan mo na lang ay, number 2, to relocate informal settlers to humane and safe government housing to free the waterways permanently. Teka muna, bago lang tayo umalis doon sa may mga matitinding mga building, yung mga may-ari mayayaman pa. Ako, ang suggestion ko kausapin sila, sabihin na, binibigyan kayo ng gobyerno ng 30 days para i-demolish nyo yung mga sarili nyong building at kung hindi, kami magbubulldoze niyan. Ewan ko lang pag hindi nagkumahog yan. Sigurado, tatakbo sa husgado yan Tatakbo sa husgado yung mga yan. Sabihin, manghihingi ng TRO o kaya basta alam niyo naman, ang husgado, tatakbo sigurado yan. Sasabihin, due process, etc. Pero hindi nga inyo yan Creek nga yan Hindi naman na siguro makikialam, Chief Justice Alexander Esmundo, ang mga RTC judges natin, kapag kaklaro, creek nga Creek. Creek. C-R-E-E-K, creek. Ano ba ang ibig sabihin ng, ano ba Tagalog ng creek? Ano sabihin? Ano Tagalog ng creek? Batis po. Batis po. Ganda naman. Ganda naman nung pangalan. Ay, sapa po. Hindi ba ang ganda?
Nung araw siguro, pagka nakakita ka ng sapa o batis, baka tumalong ka sa linis, maiinuman mo eh. Eh ngayon paano mo maiinom? Pag nakainom ka ng isang patak na tubig galing ngayon sa creek sigurado diretso ka sa PGH eh. 'Di ba, mga kababayan? Ano pa, ganun lang ba? The president should hold accountable any individuals, any business owner, any government official na pumayag dito. O kaya nakinabang dito po sa violation na to. At siyempre, pagka po umalis, napalinis, nabawi na po ng gobyerno itong mga waterways na to, napakarami po niyan. Napakarami. Ayoko na isa-isahin. Sigurado, magagawa na po ng gobyerno yung tinatawag na consistent at sustained na clean up drive. Kasi mababawi mo na pagka nabawi mo na, sa'yo na yon, yung clean up drive, tuloy-tuloy na yan. Pagka medyo nakita mo, medyo bumabaw na to, hukayin uli, palalimin uli. Yun yung pribadong kumpanya, si Ramon Ang ng San Miguel, gumagastos ng bilyong piso para po maglinis ng ilog. Hindi naman niya talaga tungkulin yun tungkulin ng gobyerno yun Pero ginagawa na po nila. Ito, ang gagawin muna ng gobyerno, agawin muli, bawiin muli what is ours. Atin yun. Hindi po kanila yon, hindi po sa pribadong kumpanya yon, atin yon. Isip-isipin nyo, nakausap ko si District Engineer Art Gonzales ng DPWH Quezon City. Hindi sila makapasok doon. Binakuran niya yung creek sa Congressional Avenue Eto, may tumawag dito. Kaya matindi ang baha kasi yung mga creek o ilog sa Quezon City na wala na, sinakop na ng mga kondo at townhouse na itinatayo, partikular sa Congressional Avenue. Yan nga. Yan po yun. Kaya laging baha po dyan. Kaya, Mr. President, if you want legacy, this is the legacy. Sigurado to, instant to. Instant to. At hindi nyo naman kailangang magpatayo ng malalaking infrastruktura. Ipatupad lang ang batas. Ang batas ay malupit. Pero yan ang batas. Balderrama! Sumuko ka na, Balderrama! ACS Balita. Ba't naging si FPJ yun? Sinaniban Binabati pala natin ng happy birthday, happy 76 birthday, si Nanay Filomena Sanchez ng Mariveles, Bataan. Birthday mo pala, Nanay Filomena. Wala ka man lang kakibo-kibo? Wala ba tayong balubad dyan? Wala man lang ba tayong kasoy dyan sa Bataan, sa Mariveles? Happy 76 birthday po, Nanay Filomena Sanchez. Samantala, tuloy natin ang balita. Hindi ka kasi bumabalik kaya hindi ako, nagkomentaryo tuloy ako. Hinihintay pala talaga ako. Hinihintay kita. Napakatagal mo magbanyo. Rumarakit muna ako sa labas. Hirang pati. Saan ka naman nakakita yung kapartner mo sa balita Pag umihi kalahating araw. Alas 6:52 na umaga, handa ang BIR na imbestigahan ang mga negosyo ni Charlie Atong Ang. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bubusisiin nila ang mga ito kung kakailanganin upang matiyak kung nakasusunod sa proper tax compliance ang mga negosyo ng gaming tycoon. Pero paglilinaw ni Lumagi, wala pang humiling sa kanila na imbestigahan ang mga negosyo ni Atong Ang. Mahihirapan ang gobyerno na panatilihin ang programang 20 pesos kada kilong bigas. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos matapos ireklamo ng mga magsasaka ang bagsak presyong palay. Ayon kay Senator Amy, para tumagal ang programa ay kailangang magbigay ang pamahalaan ng malaking subsidiya sa mga magsasaka para sa pambili ng binhi, krudo o gasolina at stipend. Giit ng senadora, dapat pag-aralan ng husto ang supply ng value chain ng palay hanggang mabenta bilang bigas. The only way that it's attainable is, as we know, that it's subsidized, whether at source, meaning ibigay yung abono, ibigay yung gasolina, katakot-takot na stipend para sa ating mga farmers, or sa bandang huli, pagbili, isa-subsidize for the consumer. So, in a way, masasabi natin, kahit magandang mitiin, sinabi naman ni Pangulo na pangarap yan, alam natin unsustainable kasi sinusubsidize ng gobyerno. May hangganan yan.
Una nang ipinag-utos ni PBBM ang 60 araw na suspensyon ng pag-aangkat ng bigas simula sa buwan ng Setyembre. Engineer Tony Nanggel, 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Target ng Pangulong Bongbong Marcos na bumili pa ng karagdagang BrahMos missiles at naval equipment mula sa India. Bahagi ito ng military modernization sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi ito paghahanda para sa giyera kundi pagtugon lamang sa mga hamong kinakaharap ng bansa, lalo na sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Pumalo na sa higit 1.2 milyon ang nagparehistro sa COMELEC sa unang 6 na araw ng 10-day voters o 10-day voters registration drive. Mas mataas ito sa target ng COMELEC na 1 milyon na new applicants. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang 222,246 na registrations na natanggap ng poll body sa ika-6 na araw ang pinakamataas na naitala mula August 1. Pinakamarami sa mga nagparehistro ay mula sa Calabarzon, sinundan ng Central Luzon at Bicol Region. Cordillera Administrative Region naman ang nakakuha ng pinakamababang bilang na mayroon lamang 22,247. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. Ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got Ay, happy Friday na! just like they say it in the Marami pala tayong holiday next week, Mother. Yuel, kailan yung long weekend? This king says to us. Tinitingnan ko yung kalendaryo eh. Hindi ba may yung August 21 ay walang pasok? Dapat walang pasok, ipit, Thursday. Sa 22 nyo na lang deklarang walang pasok. Tapos tama-tama, yung 25, National Heroes Day. Ayun. So nauna ako ha. Yuel, nauna ako. So wala ako sa 20, 21, 22 hanggang 25. Ayan, nasabi mo kay Jerry kasi naunahan tayo ngayon eh. So dahil sa long weekend yon, 22 malamang walang pasok yan, malamang. Dadagdagan ko lang ng 2 pa. So 20, 21, 22. Sulat mo na, Mother, sulat mo na. Nagpapaalam on air. Ay naku, napakalungkot nung nangyari dyan sa isang eskwelahan sa Nueva Ecija. Ating hihinga ng follow-up ang ating RH reporters mamaya. Talaga naman iba talaga pag-ibig no? Ang nagagawa ng pag-ibig. Oy, kaya kayo mga bata kayo, pagka umibig kayo, sabi nga wag niyo ibibigay lahat. Sabi nga ni Het, magtira ka naman para sa sarili mo. Oo, nakasulat nga sinabi nga ni Francisco Balagtas na, pag-ibig. Pag-ibig na dakila. Pag nahasok sa puso ni inuman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ayun, mahirap naman yung ganun. Pero kung gagawin mo na hindi na tama, nako. Magandang umaga sa mga taga Grace Park. Standby na kayo at meron na, nako, malas kayo pala. May nanalo na pala. At good morning kay Kuya Jerry Baha na nagpapabati ng happy 50th birthday kay Western Mindanao State University Professor Dr. Arnel Madrazo. Dr. Arnel Madrazo, happy birthday Primo Arnel. Binabati ka ni Professor Alex Madrazo Baros.
At binabati din natin si Kuyang Ronald Tan, Kuya Ronald, at kay Kuyang Rolly Romero. Magandang morning. Ay, birthday pala nitong si Elijah sa ngayon. Happy birthday, Elijah. 7 years old na pala si Elijah. Happy birthday, Kuya Romel de la Cruz. Kuya Romel, happy birthday! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Kamara kinwestiyon ng Senado sa pagmamadali na i-archive ang impeachment laban kay VP Sara. Pag-archive ng Senado sa impeachment ni VP Sara, pagbasura na rin sa kaso, ayon kay Attorney Christian Monsod. Si siblings Enrique Rason, Manny Villar, nauna sa 50 pinakamayayamang Pinoy sa Forbes Asia. Pangalan ng ilan pang police general lumutang sa kaso ng missing sabungero. 23 kumpanya kinasuhan ng BIR sa ghost receipts. Mahigit 1 bilyong pisong kita na wala sa gobyerno. Grade 10 student critical matapos barilin ng boyfriend sa loob ng silid-aralan sa Nueva Ecija. Suspect nagbaril din sa sarili. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago ang ating mga balita. May nanalo na! Mamigay muna tayo ng pera, kantina. Sherwin, go, go, go! Go, go, go! Sherwin Alfaro. Sherwin 1. Sherwin 2. Hey! Ayaw. Anthony, Munti ka nang madali ng Sherwin 3 ha. muntik na ma-technical. Munti ka nang ma-technical. Dito sa Barangay 105 dito sa Caloocan, Grace Park, Caloocan, huling-huli natin itong si ate na naka-tune in sa 2x2. Ate, pangalan niyo po? GGT. GGT, letter T lang talaga. TEE, yun. Ate GGT. Sino pa po rito ang announcer pag umaga? Anthony Taberna at Jerry Baha. Pwede pang announcer niyo. Talagang may tono, ano? Ayos. Ano pangalan ulit? Gigit. G-I-G-I. Yan ang binabanggit mo kanina. Anthony Taberna at Jerry Baha. Oo, wow, ganun. Jerry Baha. Parang si Neneng bilang. Meron kang 1,000 pesos. Hey! Diesel H grocery, Diesel H na yung bag na bigas, Diesel H t-shirt at Diesel H umbrella. Dahil sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa Diesel H. Baka kayo nasusunod natin winner sa Diesel H Malakas promo RH6. Sherwin Batao Saro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Alas 7:09 na ng umaga, isang grade 10 student na babae ang nasa kritikal na kondisyon matapos barilin sa leeg ng kanyang ex-boyfriend. Nakaklase sa loob ng kanilang silid-aralan sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Matapos barilin ng sospek na si alias Leo, ang biktimang kinilala lamang sa pangalang Leia, nagbaril din ito sa sarili. Ayon kay Police Major Willard Lumawig Dulnuan, hepe ng Santa Rosa Police Station, may relasyon ang biktima at sospek at gusto ng babae na makipaghiwalay sa boyfriend, bagay na hindi nito matanggap. Ilang minuto bago ang pamamaril, nag-post pa ang binatilyo sa kanyang FB account na nagpapahiwatig ng matinding emotional na pinagdaraanan. Ang insidente ay muling nagpainit sa isyu hinggil sa seguridad sa mga paaralan, akses sa armas at mental health ng mga kabataan ngayon sa bansa. May follow-up report si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Nakikipag-ugnayan ang Schools Division Office sa Nueva Ecija sa kapulisan para mapanagot yung mga misal at nagkulang sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng classroom sa Santa Rosa Integrated School kahapon. Ayon sa Department of Education, ipinag-utos na nito ang psychosocial intervention at stress debriefing para sa mga mag-aaral at staff ng nabanggit na eskwelahan. Batay sa opisyal na report ng Santa Rosa Police Station, isang 18 anyos na lalaki at grade 10 dropout pala itong suspect sa pamamaril sa isang 15 anyos naman na babaeng grade 8 student. Ang unang report ay grade 10 pero doon sa police report ay grade 8 Grade 8 lang pala. Oo, si alias Leia. So 15 years old tapos 15 anyos. 18 anyos itong pagpasok sa school bago mag-alas 11 ng umaga, bigla na lamang umanong bumunot ng baril itong suspect at saka tiningga sa bandang leeg ng biktima bago siya nagbaril sa sarili. Parehong kritikal ang lagay ng dalawa sa una isinugod sa Main Nueva Ecija Doctors Hospital sa Cabanatuan City hanggang kahapon, pero kausap na natin si Police Major William Dulno. Napuputol Edniel. Kausap mo lang si Major Dulnuan, Dulnuan yung hepe. Edniel. Edniel? Ayun, napuputol yung linya natin kay Edniel. Malungkot na balita, 15 anyos lang yung bata pala, grade 8. Yes. Grade 8, hindi pala grade 10. Oo, yung 18 years old siguro yung grade 10. Yung 18 anyos na yung boyfriend, hindi ex-boyfriend, boyfriend. Makikipaghiwalay pa nga lang eh. Balikan natin si Edniel. Ano sabi ni Major? Nasa ospital pa pareho yung biktima at suspect, di ba? Tama, Anthony. Pero inilipat sila sa ibang pagamutan sa Dr. Paulino Garcia Memorial Medical Center. Dito pa rin sa bahagi ng Cabanatuan City. Pero nanatiling nasa malubhang kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Hindi pa rin daw ma-establish ng pulisya kung saan nakuha ng suspect yung baril. Bagay na patuloy namang iniimbestigahan. Kasunod ng insidente, tanawagan naman ng DepEd sa mga partner nito na higpitan pang seguridad para mapanatiling payapa. Hindi lamang itong partikular na eskwelahan kundi lahat ng mga school zone sa bansa. Pero sa paligid ng Santa Rosa Integrated School ay dinadagdagan na itong security protocols habang nagpapatuloy ang investigasyon ng ating otoridad. Hindi naman kasi lahat ng eskwelahan Edniel may security guard eh. Tama ka dyan, Anthony. Dito lamang sa mga inikutan nating lugar sa Metro East, for example, kung mayroon mang gwardiya, hindi mo mahalatang may gwardiya dahil syempre yung ilang uniforme o dating hindi yung hindi kagaya sa mga uniform personnel na karaniwan. Pero ang paligid gaano katagal na raw ba yung magkasintahan yung dalawang batang to? Wala lang tayong informasyon doon sa kanilang personal na bagamat narinig na nga natin at inulat na nga rin kahapon yan dito na may relasyon sila ganyan Anthony at Tina pero wala lang tayong informasyon kung gaano na sila katagal, pero lumalabas nga sa reports na mukhang may emotional ngang post sa social media itong suspect bago mangyari yung incident. In fact, kabilang doon sa mga kumakalat, Anthony, na screenshots ng classmate nitong involved ay kinakausap siya
o yung biktima ng mga teacher bago nangyari yung pamaril. Pero lahat ng mga impormasyon na yan ay subject pa sa investigasyon ngayon ng ating Philippine National Police, lalo na dyan sa bayan ng Santa Rosa. Oo, Edniel, nakausap na ba yung pamilya ng biktima at ng suspect? Meron bang history na may pulis na kamag-anak itong suspect kaya't meron siyang baril o anumang kaanak na nagmula yung mismong baril niya? Tinanong natin yan kanina kay Medyo Dulnuan at wala pang mga sobrang details ng ganyan. Wala pang impormasyon at lead man lang. Kasi yun ang tinanong natin kanina kung may idea sila bakit may baril itong suspect na ito. Pero doon nga sa lumalabas na panibagong report, 18 anyos na itong suspect at drop out na ng paralan. Pero again, Ano nga uli yung baril niya? Anong klaseng baril? tinitingnan ulat at hindi rin pa naka-indicate, pero babalikan ko kayo. Anthony, dyan sa Calibre 22 mga yata, impormasyon na yan, ang binabanggit lang dito ay nakasukbit doon sa kanyang waist area yung baril at hindi nga na-check nung papasok doon sa eskwelahan at bigla na lang binunot itong gamit niyang armas nung makita yung biktima doon sa loob ng isang classroom. Okay. Yan ang latest mula rito sa nangyaring insidente sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Bagay na kinukundi na ngayon ng Department of Education. Balik sa inyo, Anthony. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Ikaw ba, Kantina, ilang taon ba nung ikaw unang nagka-boyfriend? 24. Buti pa to. Makunat na to nung sabi nga nung mga matatanda. Kumbaga tapos ka na sa pag-aaral mo. Yes. Yun namang yung ano tawag dito, puppy love. May puppy love na Yung mga tinatawag. Crush. Natural Oo. naman yan. Nagiging inspirasyon sa'yo. Si Ara, elementary pa lang, may boyfriend na. Hanggang ngayon. Hindi sabi, ganun pa lang siya kaliit nun. Ganun pa lang kaliit si Ara, pambira. Di paano yan, pagka nagda-date sila nung boyfriend, sabi ng boyfriend, Yun yung puppy love na tinatawag. ginaganon lang Kasi siya. puppy love. Parang Maliit. Si Ara kasi ngayon nagtatrabaho na dito, gaganon lang, bagyan tumangkad sa Rino to eh. Grabe, Rino. Hindi, kaya pinipilit lang natin pag-aanin kasi yung mga magulang naman, Correct. bilang magulang, kinakausap ko yung mga anak ko, sabi ko, wala mo na yung boyfriend na yan. Yun naman kasing kagaganda ng mga bata, natural, merong hahanga sa kanila, pero matindi ang bilin natin. Walang muna yung seryosong relasyon. pagrerelasyon. Lalo, hindi pa naman 18 anyos siya. Kung 18 na. Ako, nung nagka-boyfriend ako, Sabi na. 50 na ako eh. Buset! Samantala, puntahan naman natin ang Maynila. Yun daw pong leptospirosis surge protocol sa ospital ng Maynila ay activated na. Balita mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, Tina, inatasan na ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Manila Health Department na maglagay ng mga fast day sa mga ospital na nasa ilalim ng lokal na pamahalaan, particular sa mga emergency room ng ospital ng Manila, Medical Center, Ospital ng Sampaloc, Ospital ng Tondo, Ospital ng Santa Ana, Gatandes Bonifacio Memorial Medical Center at Justice Abad Santos General Hospital. Ayon kay Mayor Isko, ang fast lane masisilbing pwesto ng mga individual na may sintomas o tinamaan ng leptospirosis. Sa pamamagitan ito, agad silang may sasailalim sa pagsusuri at mabibigyan ng kaukulang medical attention. Bukod dito, pinagbutos din ni Mayor Isko sa Manila Health Department ang pagdaragdag ng mga hospital beds at mga wards kwarto upang ma-accommodate at gamutin ng mga pasyente may leptospirosis. Pinatitinag din ng alkalde sa MHC na sapat na supply na mga gamot para sa mga tinamaan ng leptospirosis tulad ng doxycycline at nais niyang maitiling operational ang dialysis unit ng mga ospital para sa mga pasyenteng pangangailangan ito.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzales. Susunod! Tito Boy! Nako, meron tayong bisita rito. Ang bisita po natin ay nung biglang dumating dito, akala ko si Bato eh. Uy, Akala ko ba, bumisita sa atin si Bato. Senator Nung Bato. pala, siya si GSIS President Wick Veloso. Uy. Ayan, makakausap Nagkakape natin. Ang dami-dami kasing mga issue ngayon sa GSIS, especially may kinalaman po sa financial health ng GSIS. Kumusta ba GSIS? Hindi ba dapat kabahan ang mga empleyado ng gobyerno at mga pensioners ng GSIS? Abangan po nyo, mamaya makakapiling natin si President and General Manager, no? Wick Veloso. Siya po yung Wick na very strong. Uy. Yun. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:20 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Naku, talaga tong Nanay Benny ko, no? Ayaw paawat sa mga gawaing bahay. Gustong-gustong nagwawalis-walis, lalo na kapag hindi naman umuulan, nagluluto. Pero nanay, wag na kayo maglalaba, ha? Kahit 80 years old, ayos na ayos pa rin. Malakas pa rin. Iba talaga tong si Nanay Benny. Pero syempre, nag-aalala din tayo sa kanyang health bilang anak. Kailangan lagi siyang healthy at malakas. Kaya naman araw-araw dapat nagtitimpla tong si Nanay Benny. At yun ang kanyang ginagawa. Nitong N Plus Gold, lagyan mo lang ng 6 na scoops ang isang baso ng tubig at ready na ang isang healthy serving na kailangan para manatiling malakas at masigla. Hindi lang to para kay nanay, para sa mga nanay natin dyan. Hindi lang po natin inaalagaan si Nanay Benny kasi sa bawat pagtitimpla ng N Plus Gold para kay nanay na ipapakita ang tanda ng aking pagmamahal. Yun. Ano pa iniintay nyo mga kumbatsero? Ipakita ang tanda ng pagmamahal with N Plus Gold. Available at Mercury Drugstores at iba pang kilalang na drugstores nationwide. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:29 na po ng umaga. Baka hinahanap nyo siya. Andito lang po sa studio ng DZRH ang Presidente at General Manager ng GSIS, si Ginoong Jose Arnulfo aka Wick Veloso. Mr. Veloso, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying, at saka sa inyong mga tagapakinig. Pasensya na kayo, hindi nyo inabutan si Jerry nagpapapicture. Busy. Kumusta po kayo? Okay naman po. Opo, mabuti po at pumayag kayo na paunlakan ang aming paanyaya na sagutin yung pong tungkol sa mga issue na may kinalaman po sa GSIS. Siguro po, ito naman ikang elephant in the room. Bakit po ba kayo nakabakasyon ngayon? Ano po ba sitwasyon nyo ngayon? Abay, Katunying, tayo po ay sinuspende ng ombudsman. At yan po ay isang nakakagulat na pangyayari sapagkat meron po silang summons at tayo po ay sumagot. Bay hindi pa ho natin na isasubmit ng ating sagot. Ay sinuspindi na po tayo. At yan po ngayon ang ating kalagayan. So ang status po ngayon, kayo po ba umakyat sa ibang husgado o kayo po ay umapila muna sa ombudsman? Oo, umaapila po tayo sa ombudsman sa kasalukuyan. So nag-file po kayo ng motion for reconsideration? Motion for reconsideration yan po na may parte ng proseso, no? Parte po ng proseso para naman po maipaliwanag namin ang amin pong puntos. Tama-tama po, ang Supreme Court ngayon, ang isa sa mga pinakamalaking usapin ay tungkol sa constitutional right to due process. Bay, napakagandang balita po yan. Opo, sapagkat nais po namin sana na ibigay ang aming posisyon bago po kami pinatawan ng suspension at nung kami po ay sinuspindi, wala na po kami mabalikan sapagkat yung ombudsman ay last day na po.
Dahil sa palabas na po noon si Ombudsman Samuel Martir. By the way, sa kasalukuyan po ay parang in the process of selecting a new ombudsman as a replacement doon sa nagretiro si Ombudsman Samuel Martires. Well, anyway, diretsuhin ko na po ang tanong sa inyo para lang maunawaan ng ating mga kababayan. Gaano po ba kalaki ang pera ng GSIS sa ngayon? Alam po ninyo, Katunying, 1.88 trillion po ang assets under management ng GSIS. At napakabigat na responsibilidad po ang ginagawa natin. Alam po ninyo, ang government employee nagko-contribute po ng 7%. Galing sa kanilang sweldo para po sa pondo. Ang agency po, ang government agency, kung saan sila naninilbihan, nagko-contribute ng 12%. For a total of 21%. Katunying, pag ikaw ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy sa gobyerno, kada taon may multiplier effect ka ng 2.5 at umabot ka ng 36 na taon, abay 90% of the last 3 years pay ibibigay po namin na pensyon. Abay napakalaking responsibility. Contribute ka ng 90, nagtrabaho ka ng pakatagal, bibigay namin 90%. And ako, kung may mangyari pa naman po sa ating pensioner at buhay po ang asawa, hanggang buhay ang asawa, 50% po ibibigay. Opo. Sa madaling salita po, dun sa, kung tama po yung intindi ko sa inyo, ganito po yung pie, ika nga yung pie, ang contribution ng agency at ng empleyado ay 21% lang nung kabuuan, pero ang laki ng responsibilidad nyo habang lumilipas ang taon dahil meron yung tinatawag na pension at iba pa. Tama po yun. So kailangan yung palakihin ang GSIS. Okay, 21% yung pinag-uusapan. Saan galing yung iba? Yung diferensya po niya, manggagaling na kung saan namin kikitain ang aming investment. Kaya po tayo, prudent. Ano pong tao ibig sabihin niya? Masyado tayo maingat. Masinop. We have to be careful. At alam po ninyo, ang atin pong karanasan dyan, sapagkat halos 40 taon sa banking, ang aking experience ay kailangan po prudent, pinag-aaralan ng mabuti. Pwede po bang tumigil muna kayo sandali doon? Saan ho ba kayo galing bago kayo maging presidente at GSIS, presidente at general manager ng GSIS? Ako po ay presidente ng Philippine National Bank at the time. Presidente rin ako ng Bankers Association of the Philippines, Association of all the commercial banks and universal banks in the Philippines. Before that, for close to 25 years of my life, I was with HSBC. Yung sa Hong Kong, yung Hong Kong Shanghai Bank. Nagtrabaho ako sa Hong Kong. I was in charge of Asia Pacific fixed income trading and credit derivative. Bankero pala kayo, no? Bankero po. So, marami po doon na tayong ginawa mga transaksyon all related to funding, financing, yung pong pinakamalaki na preferred share transaction sa Pilipinas na 80 billion, tayo pong nag-lead. Napakarami po nating ginawang transaksyon. Kumbaga yung kasaysayan ng inyong yung profession po ninyo, parang lagi may kinalaman sa pagpapalaki ng pondo, pagpapatibay ng institusyon. Pero siguro kung halimbawa HSBC medyo stricto po yan di ba? Lalo sa banking industry, napakadaming katakot-takot na mga proseso yan bago ka makapag-transact. The most regulated business in the world is banking. Kaya po nagsisimula kami ng pinag-aaralan namin kung ano limit letter namin. Ano lang ang pwede mong magawa. Ano ang proseso na dapat mong gagawin. Kaya yan po sa buong buhay ko. Sanay po tayo, binabasa, ano ang proseso. Puro proseso. Ano ang kailangang magawa sapagkat hindi ka pwede lumabas doon sa tinatawag na boundary mo. So okay, balikan natin yung GSIS. 21% lang yung kontribusyon ng empleyado at kontribusyon ng agencies. Ngayon, yung balance, yung natitira ay, sabi niyo, go ahead po. Tayo po ay nag-i-invest. Ngunit dahil tayo kailangan maging masinop, 72% po na investment natin ay risk-free. Mahigit 40% po noon, government securities. Okay. Meron po tayong 20% noon loans to members.
Opo. At meron po tayong balanse niyan nasa real estate. Mm-mm. Yung balanse po, meron tayong 19 Mm-mm. nasa equities. Yung 19% lang. Ito na yung pinag-uusapang mga investment nyo kung saan-saan. Tama po yan. So, sa kabuang, pwede bang banggitin na 1.88 trillion? Sa 1.88 trillion, 19% yun yung inyong ipinangninegosyo. Tama ba yun? Pinapa-invest po sa equities. Sa equities. Opo, Pag ikaw po ay... I-educate nyo nga kami dyan sa equities na yan. Alam po ninyo, Katunying, pag ikaw ay nag-invest sa equities, ikaw ay nag-invest sa negosyo na parang ikaw ay may-ari. Opo. So kung sinabi ni Katunying, gusto ko bang mag-restaurant ako at magtayo? Pwede. O pwede ba akong bumili na lang ng share of stock ng Tunying's Coffee Shop at magagawa ko rin ang pareho. 20 paraan yan. So para kang may-ari ng negosyo. Opo. Yan po ang equities. Opo. At ang equities po, depende sa financial performance. Depende sa economic condition ng bansa. Buong mundo, nagkakaroon po ng volatility. Minsan ay maganda takbo, minsan ay hindi. Pero may tinatawag kasing long term, no? Yes po. Yan po ang ginagawa namin dyan. Pinag-aaralan mo. Ano ba ang long-term viability nito? At doon po pumapasok yung pag-aaral. Masusing pag-aaral bago ka pumasok. Pagka po ba pumasok kayo sa investment, kayo mag-isa lang nagdidesisyon nun o yung buong board? Ay, hindi na po kasama yung buong board dyan. Nasa management na po yan. Binibigyan na po ng desisyon ng management kung paano sila mag-i-invest. Ang board nagseset ng policy. So ngayon, may mga investment team po kami. May research team kami. Meron kaming mga tao na tumitingin kung ano ba ang pwede namin pagkakitaan. At dahil tayo ay bihasa rin dyan, pinag-aaralan ko rin. Tinitignan ko kung ano yung mga nire-recommenda. Tinitignan ko kung ano kanilang ginagawa. At yan po ang ating patakaran. Yun ang patakaran. Okay. Guys, kape nga tayo dyan at mukhang mahaba-haba pa usapan natin. No sugar, ha? Black lang, ha? Okay. Babalikan po natin si... kasi nabagit niyo yung coffee. Tumakam tuloy ako sa kape ng Katunyings. Babalikan po natin si President and General Manager Vic Veloso. At tatanong po natin sa kanya yung mga issue na ibinabato tungkol sa investment na pinasok ng GSIS. For example, yung pong na-interview natin isang beses, yung Alter Energy, na bakit ba sila nag-invest doon sa Alter Energy? Isang malaking kumpanya na may kinalaman sa renewable energy. Bakit ba sila nag-invest sa DG Plus, isang kumpanya ng gaming? O mamaya po, ipasasagot po natin yan kay PGM Vic Veloso. Magbabalik po kami dito sa... Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. DZRH. Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Balikan po natin dito sa studio si GSIS President and General Manager Vic Veloso. Good morning po ulit, PGM. Magandang umaga po, Katunying, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, kanina po tinanong ko kayo kung lahat ba ng investment na ginagawa ng GSIS, solong kayo lang ba sa management ang nagdidesisyon nun? Meron po inatas sa management up to 1.5 billion. Limited po. Opo. AAA rated bonds o mga securities. Opo. Na negotiable instrument. At listed equities sa Philippine Stock Exchange. Lahat po lampas doon, representa mo sa board. Ayun. So, 1.5 billion pababa. Management na lang. Kayo at yung management team. Tama po iyan. Pag lumampas po doon, required. Takbo ka sa management. But of course, hindi lahat naman ng 1.5 billion pesos, kahit ano na lang, papasukin nyo. Meron palang mga
qualifications. Pinag-aaralan po ng management team ng po management yan. Opo. Okay. Ang isa po, total nabanggit ko na kanina, ang isa pong unang naging subject pa nga ng complaint against you, ito pong Alter Energy. Ito pong kumpanya ni former Energy Secretary Vince Perez, at na-interview naman, pero sa inyo na po manggaling, ano po ba, may napala po ba ang GSIS sa investment nyo sa Alter Energy? Abay, ang GSIS po ay kumita na mahigit 120 million na po dyan sa dividendo. Sa unang taon ng aming pag-i-invest. Alam po ninyo, isa sa mga kailangan ng Pilipinas ay mapabagsak ang presyo ng kuryente. Napakataas po ng cost ng kuryente dito sa atin. Kaya kung meron pong oportunidad na makakita tayo ng mga power company na may pagkakataon, either renewable, o yung mga wind, o yung mga tinatawag nilang solar, matulungan po natin sapagkat gusto po natin bumaba ang presyo ng kuryente. Ngayon po, ang sinasabi po ay hindi raw ho kami sumunod sa patakaran. Ay, nasa ombudsman po ngayon yan. Hindi ko na po papaliwanag lahat ng detalye. Ngunit gusto ko pong alam sa ating mga tagapakinig. Tayo po at ang ating management team na nag-review po nito ay naiintindihan po na kami ay nasa loob ng aming guideline. At kami po ay sumunod. Kung sino man yung nag-file ng anonymous complaint, ay malamang hindi po niya ganoon naintindihan kung ano yung guidelines po. So ang sinasabi niyo po dito, PGM, wala kayong nilabag na batas? Wala kayong nilabag na alituntunin dito po sa investment nyo to sa Alter Energy? Wala po tayong nilabag na alituntunin. Ang hindi po pagkakaintindihan nung nag-file siguro ng complaint ay sa investment policy guideline. Opo. Okay. So, yan po ang ating position dyan. Opo. Si Senator Risa Ontiveros po ay nagsalita pa tungkol naman sa inyong investment sa DigiPlus Interactive Corporation ng mahigit 1 billion pesos po. Ito po isang online gaming company. Bago lang po ba kayo nag-invest dito sa kumpanya na to? Ay katunying, 2023 pa lang po, 7 piso lang po iyan. Invested na po kami dyan. Pinapanood ho namin paano lumaki yung kumpanya. Pinag-aaralan po namin ng mga teknolohiyang ginagamit nila. Nakikita namin kung ano yung mga sinisiguro para maging compliant doon po sa mga regulations na binigay sa kanila ng regulator po nila. At nakikita po namin na tuloy-tuloy po ang pag-akyat ng kanilang stock price. So sa tingin po nyo ay matatag na o tamang mag-invest doon during that time? Ay yan po ay suportado kami ng research. Nung huli po naming pag-invest dyan, meron po ako research na aabot yan ng 109. Hawak ko ay research kasama ng ating team, nagdidebate kami. Ano ba yung entry point? Yung entry point ang pinag-uusapan, pero wala naman ho sa mga usapan during that time. If i-phase out ba ito? Itong negosyo na to, wala po, di po. Pagkatapos ng 2 linggo, biglang usapan daw. Sa SONA, sasabihin, if i-phase out daw. Kaya po nagkaroon ng volatility yung presyo. Ngunit ang gusto ko pong iparating sa inyo, Katuning, yung volatility po na yan, ay sa akin, kung tatanungin mo, kung ano man po ang kinabukasan ng kumpanya, makikita po ninyo, meron sila mga kontrata sa ibang bansa na makapagsimula rin ng negosyo. At ito ay isang bagay na magsusustain po ng presyo. So, tayo po ay nag-i-invest in the long run. Ngayon, may paper loss. Pero tayo po, nakita natin ang oportunidad dito pangmahabaan. So sa ngayon, may paper loss, kumbaga sa papel may talo ang GSIS. Ang sinasabi niyo ba sa amin, makakabawi ang GSIS dito? Ay ako po ay naniniwala. Naniniwala po sapagkat maganda po ang fundamentals ng kumpanya. Pero bakit po kayo nag-invest sa isang online gaming company? Yung ethical issue nga po nito, lagi ang GSIS ba't ini-invest ang pera ng tao, ng government employees
dito sa sugal. Ay, hindi na po ako makikipagdebate pagdating sa ethics. Napakarami pong point of view dyan. Opo. Mandato ko po, makahanap ng oportunidad, lumaki ang pondo ng GSIS. Iiwan po natin yan sa mga lawmakers natin. Opo. Kung sabihin nilang pinagbabawal namin to, kami po isusunod. Opo. At yan po ang gagawin po natin. Okay, paano po ba dinedetermine ng GSIS ang isang kumpanya na doon po kayo maglalagak ng puhunan o investment? Tinitignan po kung ano mga oportunidad ng kumpanya. Meron kaming mga 3 qualification dyan. Safety, profitability, liquidity. Opo. At pag yan nakita namin na naroroon, kami po ay pag-aaralan lalo. Titignan namin, ano ba ang negosyo na pinasok nito? Opo. Ano ang size ng market nito? Anong potential kitain nito? Ano mga risk ng negosyo na ito? Ano ba ang mga fixed cost nito? At ano naman ang revenue stream nito? Ano magiging cash flow? Pag nakita po namin maganda ang magiging resulta po nito, kami po ay naglalagak dyan. At may mga iba-ibang sektor kaming naglalagay dyan. Meron po tayo sa real estate, meron po tayo sa ibang manufacturing at iba-ibang pong negosyo. Sa 19% na sinasabi nyo na ini-invest po ng GSIS, sa dami po siguro, marami, hindi nyo na siguro kaya i-enumerate yung mga kumpanya kung saan po kayo pumasok. Ano ba ang panalo ang strict po ninyo, panalo-talo? Kung susumahin, panalo po ba ang GSIS? Abay, Katunying, nais ko pong ipaalam sa ating tagapakinig na for the first 6 months of 2025, ang inyo pong GSIS ay kumita ng 77 billion. 77 billion? Ito po ay 18 billion better than the first half of last year. Opo. At ang pondo po ng GSIS ay napalago na natin simula nung tayo pumasok, 1.53 billion lang. It's already 1.88, mahigit 300 billion. So, ang nangyayari po, nakatingin ng mga tao dito sa mga kung sino man ang nag-feed. Alam po nyo, confidential ang mga transaction namin. Kung sino man ang nag-feed nito, hinahanap kung ano yung mga natalo, may lugi. Ngunit, natanong na ba nila na ang GSIS po ay may pinakamababang pautang sa retail market sa mga government employees. Alam mo po ninyo, Katonying, 1.4 million government employees ang nailigtas na namin sa mga loan sharks sa produkto naming ginhawa. Flex, maaari kang mangutang up to 5 million pesos, up to 15 years. At maglakad ka simula Tawi-Tawi hanggang Apari. Wala kang makikitang 6% interest rate. Yung pong mga nag-iiyakan na mga guro, mga empleyado ng gobyerno, kasi po pag tayo pumupunta sa probinsya, Katunying, ginagather po natin ng mga empleyado. Opo. Iba-ibang ahensya. Bigyan niyo po ako ng feedback. Products, processes, even our people. And we are going to adjust all of this based on what you need. Naiiyak. Ilang taon ko na hindi nakikita ATM namin. Bakit po ba? Sabi ko, nakasanla ho mga ATM namin. Opo. So ito po yung ginawa namin. Nandiyan po tayo naghahanap po ng mga pagkakataon matulungan. Napakababang interest rate, 6%. O meron na po tayong 27,600 na mga tao na nabigyan ng bahay, dignidad. Dahil po sa ating rent to own, at least with option to buy. Opo. So, ito pong mga nak-foreclosed ng properties ng GSIS noong 1997, Asian Financial Crisis, imbis na bantayan pa ho namin, pinapalis with option to buy. Pag may pagkakataon na silang mabili, iyan po ay kanilang maaring makuha na. Summarize ko lang po, medyo kapos na po tayo sa oras. Ang sinasabi po nyo, ang GSIS during your time lumago ng 300 billion. 300 billion. Ngayong taon na to, first half pa lang ay kumita na siya ng 77 billion, which is
18 billion Better than the same period. last year. Opo. Last year. So ang sinasabi nyo, itong mga investment na kung saan pinapalago ninyo ang pera ng GSIS, oo, may talo, pero mas maraming panalo. Tama ba yung Mas marami pong panalo. mas marami. Portfolio po ang hinahandle po natin. Itong halimbawa, itong DG Plus, less than 0.1%, 0.13% of the portfolio. Napakaliit po ng portfolio. Hindi po nila nakikita yung mga ibang ini-investan po natin, kumikita po tayo. At kahit po dyan, sa mga bagay na yan, marami-rami po yan. Ngunit hindi na po natin babanggitin sapagkat confidential nga ang nature ng mga investment natin. Kaya ang gusto kong iparating sa ating mga mamamayan na nanililbihan sa gobyerno, inyo pong GSIS ay pinapatakbo ng mga tao na iintindihan po ang larangan ng pananalapi. Kami po ay guided morally with integrity. Ito lang po ang aming puhunan sa buong panahon namin ng paninilbihan ng bangko. Integridad, katapatan, yan po ang aming binibigay. Pinag-aaralan namin ng mabuti para maibigay ang serbisyo o totoong ginhawa para sa ating mga membro. Binibigay po namin ang aming serbisyo, nakikinig po. Kami ay nakikinig sa kanila kung ano ang kanilang kailangan. Marami pa po sila sapagkat pinupuntahan mo namin yan. Kaya naririnig nila namin diretso sa kanila. Susunod po, hinihiling po nila, maaari nyo pa kaming bigyan ng medical benefit over and above PhilHealth. Yan po pinag-aaralan po namin kasama ng ibang government agencies. Sa madaling salita po, doon sa mga nakikinig sa atin, kasi may mga naririnig tayong balita, nandi-delay daw yung pension. Wala pong ganun. Wala pong mga ganun. Urban legend po. Kung ano ng mga kwentong kutsero po yan. Sa dami ng pera, sa kwento nyo, daming pera ng GIS, napalago nyo ng ganung kalaki. In 3 years, 300 billion napalago. Bisuin, maraming pera GSIS. Pagka meron pong hindi tumanggap ng pension on time, sa akin yun na po isumbong at habulin natin si PGM Vic Biloso. Katunyo, gusto ko pong ihabol. 99.6% digitalized na po ang GSIS. Kaya po yung mga inyong loan, kung kayo'y gustong tumingin, umaga, makikita nyo balanse, mag-apply ka, pagkatanghali, puntahan mo yung approving officer ng agency mo. Pag siya'y nag-approve, bago kayo umuwi, nakakredit na po sa inyong account. Yes, sir. Salamat po sa inyo. Hindi, one last point. If the Senate will start its investigation, pupunta ho kaya? Papaliwanag po natin. Wala naman po tayong tinatago para rin maintindihan ng mga kasama nating mambabatas kung ano po yung ginagawa po natin. Okay. PGM Vic Biloso, maraming salamat po sa inyo at thank you po sa pagtitiwala na pumunta pa kayo dito sa amin sa DZRH. Maraming salamat din po, Katunying. Magandang umaga po. Maraming salamat pagbigay ng pagkakataon. Opo. Si PGM Jose Arnulfo Veloso ng GSIS. O paano? Sa pangalan ni Jerry Baha, bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan, susunod na! This time check is brought to you by Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat